Ito ay kumpletong katahimikan. Ang kalye ay naging tahimik na tila ang lahat ay nagtakda ng kanilang mga gazes sa Daryl. Lily stood. Doon mystified sa kanyang puso halos tumalon mula sa kanyang dibdib. Ay Daryl pagpunta sa gumanap para sa akin sa lugar. Hindi niya nabanggit na alam niya kung paano i-play ang piano. Daryl ay lumakad sa piano at kinuha ang isang upuan. Pinagtatag niya ang kanyang mga daliri at dahan. Dahang inilagay ang mga ito sa mga piano kay. Ang pag-aaral ng piano ay isa sa mga sapilitang kasanayan sa pamilya ng Darby. Natutunan niyang maglaro ng piano sa loob ng 2 taon na may isang sikat na bantay sa kuryente sa mundo kapag siya ay kasama pa rin ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ito ay 3 o 4 na taon mula noong huling beses na ginawa niya. Lumilitaw ang isang crew mula sa karamihan ng tao na may mikropono. Nang si Daryl ay nakaupo at inilagay niya ito sa harap ni Daryl, ang 4 na nakaistilong lalaki ay lumakad at tumayo sa likod ng Daryl, bawat isa ay nagdadala ng gitara. Wow! Ang karamihan ng tao ay kumukulo na may sigasig sa instant na iyon. Ang 4 na gitarista ay hindi lamang sinuman, sila ang pinakasikat na rock band, Talaga ba siya? Umarkila sa diri upang palayain ang kanyang pagganap. Maraming mga batang babae ang magaralgal at nagbiming na may kaguluhan. Kinuha ng karamihan ng tao ang kanilang mga telepono upang mag-film ng Daryl. Si Daryl ay umiti habang siya ay tumingin sa paligid bago wakas ay nag-aayos ng kanyang tingin sa Lily. Sinabi niya, "Honey, 3 taon na ang nakalipas dahil nag-asawa kami ngunit hindi ko na kailangang gumawa ng anumang romantikong sa iyo." Ang lahat ay pumutok sa akin na nagsasabi na ako ay isang buhay sa isang sa batas at ginagamot ako ng disdain sa buong 3 taon na ito. Naeble ka na sa pag-aasawa sa isang piraso ng basura ngunit wala sa kanila ang nag-iisip na ikaw ay nagdusa rin ng maraming sorry. Pinapayagan namin ang bawat isa sa nakaraan, ngunit hindi namin relive na sa aming mga darating na araw. Wow! Si Lily ay naging pansin ng mga tao kapag inilipat ng karamihan ng tao ang kanilang mga gazes sa kanya. Ang mga luha ni Lily ay nagpapasalamat habang tinitigan niya si Daryl nang walang kumikislap. Sa wakas, inilagay ni Daryl ang kanyang mga daliri sa piano malumanay at nagsimulang maglaro. Si Daryl ay nakangiti at naayos ang kanyang tingin sa Lily habang siya ay umawit. Hindi ko malilimutan ang iyong kaakit-akit na mga mata kapag una naming nakilalad. Ang iyong figure ay pinagmumultuhan ang aking isip. Pakiramdam ang iyong biyaya habang hinahawakan ang iyong mga kamay. Hindi ako makahinga. Gusto kung pahalagahan ang iyong kawalang kasalanan. Nais kong ibahagi ang iyong kalungkutan kapag ikaw ay nababahala. Ang tinig ni Daryl ay magiliw pa. Magnetic. Ito ay parang isang mang-aawit ay talagang naroroon. Ang mga batang babae sa karamihan ng tao ay sumigaw. Tinatakip ni Lily ang kanyang bibig sa pagkamangha habang ang kanyang mga luha ay nagbuhos ng hindi mapigilan. Nalulugod. Sa kaguluhan at damdamin, hindi na pag-usap si Lily. Nadama niya na siya ang pinakamasayang babae sa mundo. Natapos ang kanta. Tinitigan ni Daryl si Lily na may banayad ng ngiti habang binuksan niya ang kanyang mga bisig. Honey, ang mga luha ni Lily ay na-stream habang siya ay tumakbo sa mga damni. Daryl nang walang pag-aatubili. Bravo! May isang taong nagsimulang pumapalakpak na humahantong. Sa ika-4 na palakpakan, Daryl hugged Lily masikip. Ito ang kanilang unang yakap sa loob ng 3 taon. Snap! Itinaas ni Daryl ang isang braso at
Pinalitan ang kanyang daliri. Ang mga pasilidad ng paputok ay napuno ng kalangitan. Boom! 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 Ang karamihan ng tao ay tumingala sa kalangitan upang makita ang mga streamer na sumabog sa mga paputok sa kalangitan. Napakaganda! Ang mga batang babae ay nagmumula sa damdamin habang sila ay sumigaw. Habang tumuturo sa kalangitan, ang langit ay puno ng maliwanag at makulay na mga ilaw na iluminado. Ang isang malaking bahagi ng lungsod na parang may meteor ulan. Dalawang pangalan ang lumitaw sa kalangitan kapag ang pinakamalaking mga paputok ay sumabog. Daryl Darby, Lily Lindon. Ang isang kapansin-pansin na pulang puso ay nailawan sa pagitan ng parehong mga pangalan. Wow! Ang mga dumadaan ay exclaimed isa-isa. Si Lily ay nawala. Para sa mga salita, hinawakan niya ang Daryl. Mahigpit at nagtanong sa isang tinig na tinig. Honey, ang tunay na ito. Ako ba ay nagdamdam? Ang kanyang mga teardrops ay nahulog sa isa't isa. Nagulat siya sa damdamin. Si Daryl ay nakangiti. Habang tinitigan niya siya, gusto mo ba ng sorpresa? Binili ba ni Pablo ang bawat solong fireworks sa lungsod? Si Lily ay nalulugod sa kaligayahan habang siya ay nodded. Nagpahinga siya. Sa kanyang mukha sa dibdib ni Daryl, mahal ko. Ito ang bahay ng batang pamilya. Donghai City. Si Yvonne na maihapunan din sa kanyang pamilya ay nakatayo sa harap ng bintana sa pamamagitan ng kanyang sarili. Siya ay hindi napapansin dahil sa kanyang kakulangan ng impormasyon ni Daryl sa nakalipas na 2 araw. Ano ang mali sa akin? Bakit ako nag-iisip tungkol sa kanya gabi-gabi kahit na alam ko na siya ay may pag-ibig sa Lily Lindon? Iniisip niya kung paano niya tinulungan siya sa pagsusuri ng mga mahahalagang bagay sa PL Pavilion. Inisip niya din sa kanya ang matapang na rescuing sa kanya mula sa pating sa panahon ng kanilang pagliliwaliw. Pagkatapos, naisip niya ang kanyang walang dahas. Nakatapangan habang nakikipaglaban sa mga magnanakaw. Ang mga eksena ay imprinted sa isip ni Yvonne na parang sila ay nasilyuhan. Ang mga pasilidad ng paputok ay narinig habang ang mga paputok ay namumulaklak sa kalangitan sa direksyon ng Atlantic Street. Ang makulay na mga ilaw ay nailawan ang kalangitan sa isang instant. Napakaganda. Ang mga paputok ay nakakuha ng pansin ni Yvonne. 2 pangalan ang lumitaw sa gitna ng mga paputok. Si Yvonne ay masindak. Habang binabasa niya sila, sila ay mga pangalan ni Daryl at Lily. Nasa lugar sila ngayon sa Atlantic Street. Anong palabas sa palabas? Tila siya ay talagang mahal niya, siya ay nadama ng isang hindi masasamang masamang pakiramdam. Atlantic Street. Si Daryl at Lily ay nakalock pa rin sa isang yakap. Ang bawat isa ay nag-aayos ng kanilang mga gazes sa kanila. Ang ilan ay mainggitin at ang ilan ay nagnanais ng kaligayahan sa kanila. Halik! Ang isang tao ay sumigaw. Hindi mabilang na mga tinig na naubos sa susunod na sandali. Eksakto, halik. Halika, halik. Haha. Ang mukha ni Lily ay namumula sa kahihiyan mula sa pag-awit, ngunit nadama niya ang napakalawak na kagalakan sa loob. Nakakahiya dahil ang karamihan ay malaki. Si Daryl ay ngumiti habang tinitigan niya si Lily bago siya lumapit ng harapin upang halikan ang kanyang mga malambot na labi. Buzz! Ang katawan ni Lily ay sumigaw habang ang kanyang mga binti ay nagbigay ng agad na oras at siya ay nalubog sa mga armas ni Daryl. Bravo! Ang karamihan ng tao na pinalakas at nagtawa, marami ang nagre-record ng eksena sa kanilang mga telepono kapag narinig ang isang
Kaguluhan sa malapit. Run! May isang taong sumigaw sa karamihan ng tao at lahat ay nagsimulang mag-istorya. Higit sa 30 lalaki sa itim na damit ang nagdudulot ng layo mula sa isang distansya na may mga dodger. Ang taong humahantong sa tropa ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Timothy Dixon, ama ni Donoghue. Siya ang pinuno ng pamilya ng Dixon. Donoghue bahagya nakaligtas pagkatapos na pinalo ng Daryl pagkatapos na ma-rescued sa ospital para sa 3 araw tuwid. Si Timothy ay galit na galit kapag nakilala niya na ang kanyang anak ay halos pinatay. Sumumpa siya upang maghiganti para sa kanyang anak. Makakakuha siya ng Daryl sa araw na iyon at dapat siyang mamatay. Tapusin siya. Bellowed Timothy, ang kanyang mga mata ay pula na may matinding galit. Ang 30 lalaki ay sinisingil sa Daryl sa walang oras. Daryl. Clenched kanyang fists masikip. Maaari niyang sabihin na ang mga iyon ay ang mga lalaki ng Dixon. Tinitingnan ni Timothy ang katulad sa Donoghue. Dixon, malinaw na ang kanyang ama. Si Daryl ay walang paraan upang tumakbo habang ang Atlantic Street ay puno ng mga bisita, maaari lamang niyang harapin ang mga ito. Daryl grabbed isang gitara at sisingilin. Si Lily ay nababalisa at nais niyang tulungan, ngunit tumigil si Jade sa kanya sa oras. Ang mga masamang tao, hindi ka magiging malaking tulong. Paano ang tawag namin sa mga pulis? Nagtanong si Jade ng sabik habang kinuha niya ang kanyang telepono upang tawagan ang pulisya. Gayunpaman, walang nakuha ang telepono. Ang mga pulis ay napupunta upang mapangalagaan ang pampublikong kaayusan sa halip na manatili, sapagkat ito ay ang Midauton Festival. Naunawaan ni Jade kung ano ang nangyari nang hindi napili ang kanyang tawag. Tumawag siya sa Phoebe na nasa isang paninigas pa, pumunta tayo at hanapin ang mga pulis na malapit sa intersection. Magmadali. Daryl ay nakikibahagi sa isang labanan sa mga lalaki sa loob ng ilang segundo. Thump. Thump. Ang panloob na enerhiya ni Daryl ay mas pino na. Mas pino kaysa sa bago pa man dahil isinagawa niya ang dalisay na banal na kasulatan. Kinuha niya ang ilang mga tao na nag-charge sa kanya ng walang kahirap-hirap sa blink ng isang mata. Gayunpaman, dinala ng mga lalaki na si Timothy sa kanya ang mga elite ng pamilya ng Dixon na napakalakas. Ang ilang mga lalaki na knock-out nagpahinga upang mahuli ang kanilang hininga bago lumubog pabalik at sisingilin patungo sa Daryl muli. Sipa. Daryl dodged isang daggar at ibinigay ang tao ng isang sipa sa kanyang tiyan. Ang lahat ng 30 lalaki ay mga tagapagtaguyod. Ang pinakamatibay sa kanila ay isang antas ng 5 master samantalang ang pinakamahina ay antas ng 3. Si Daryl ay nahuhulog pagkatapos ng ilang oras. Siya ay lubos na bumagsak sa kanyang enerhiya kung ito ay nagpatuloy sa anumang patayin mo siya, patayin siya. Si Timothy ay sumigaw sa kanyang mga baga. Nang siya ay lunged sa Daryl, hindi inaasahan at itinulak ang isang daga sa likod ni Daryl. Slash! Ang sariwang dugo ay gumupulo sa kanyang sugat. Daryl! Nakita ni Lily kung ano ang nangyari at nakuha na labis na nag-aalala, nararamdaman niya ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Ang pagkabalisa ay isinulat sa buong mukha. Si Daryl ay bahagyang ginulo dahil sa sigaw ni Lily. Si Timothy ay nakangiti ng malawa at itinaas ang kanyang daga para sa isa pang welga sa na-split second. Siya ay naglalayong patungo sa puso ni Daryl. Look out! Hindi maaaring makatulong si Lily, ngunit exclaim. Kapag napansin niya, tumakbo siya sa Daryl at hugged siya ng walang pag-iisip.
Ulos. Ang daga ay naka-embed sa likod ni Lily's puwersa at dugo. Spurted mula sa sugat. Lilybud. Daryl gaganapin. Lily at sumigaw na parang nawala ang kanyang isip. Ang dugo ay pinatuyo mula sa mukha ni Lily habang siya ay nakatago sa sahig. Ang dugo ay nag-aalis ng kanyang likod nang walang kontrol at siya ay may malaking sakit. Gayunpaman, hindi niya ikinalulungkot ang kanyang pagkilos. Si Daryl ay naglagay ng labis na pagsisikap sa kanya. Sa wakas, ay makakatulong siya sa kanya ng isang beses. Ano? Lilybud, wag mo akong takutin, itigil ang pag-uulat sa akin. Daryl roared at ganap na sinira. Bakit ka bobo? Hindi mo baga ng linangin, bakit mo kinuha ang daga para sa akin? Bakit? Itigil ang pag-aalab sa akin. Daryl shook Lily ng katawan. Nang basta-basta habang siya ay naputok sa kanyang mga sobs. Ang mukha ni Lily ay parang maputla bilang papel. Ang sugat ay isang malalim. Maaaring maliit ni Lily ang kanyang katawan na mas magaan at mas magaan. Pinilit niya ang isang ngiti. Habang naririnig niya ang mga shot ni Daryl. Honey, ako ay mainam. Huwag umiyak, tumingin ka. Pangit kapag umiyak ka. Shush, maghintay. Para sa akin. Dadalhin kita sa ospital. Ang mga luha ni Daryl ay nagsimulang magbuhos ng walang control. Nagbigay si Timothy ng isang malas na ngiti. Ang ospital? Hehe, kiddo, walang paraan. Maaari ko bang ipadala ang parehong sa iyo sa impyerno? Bagaman, ang 30 lalaki ay sinisingil sa kanila. Daryl hayaan pumunta sa Lily at lumiko dahan. Dahan ang kanyang mga mata na pulang-pula sa galit. Lahat kayo't curse, kailangang mamatay. Ngayon, roar. Ang isang ginintuang ray ay lumitaw. At nabuo sa siyam na galit na dragons na nag-swirling sa paligid Daryl. Mamatay. Lahat kayo. If curse ay kailangang mamatay. Sumigaw si Daryl. Sa isang namamagang boses, ang hangin na nakapalibot sa kanya ay nakakakuha ng twisted ascension ng 9 dragons. Boom! Ang siyam na dragons ay nagsakay sa mga lalaki brutally bilang Daryl sumigaw. Ah! Ang mga nakakatakot na screams ay lumubog mula sa 30 lalaki. Ito ay kinuha ng mas mababa sa 20 segundo para sa mga lalaki na bumagsak sa mga pudlos ng dugo. Si Timoteo ang tanging natitira. Sinasaklaw niya ang kanyang dibdib habang tumayo siya doon sa isang teroras. Expression. Puk! Ang sariwang dugo ay nagmula sa kanyang bibig. Gumawa siya ng isang malaking pagsisikap upang harangan ang kasanayan at ginawa niya, ngunit siya din ang nagdusa ng mga malubhang pinsala. Paano ito posible? Paano? Maaaring alisin ng isang antas ng isang master ang lahat ng 30 na piling tao ng pamilya ng Dixon. Kiddo, ikaw ay maswerteng ngayon. Naghihintay ka para sa akin. Sumigaw si Timoteo bago tumakas. Isang bagay na malinaw na mali sa bata, dapat na bumalik muna ako upang mag-isip ng ibang paraan. Upang mapupuksa siya. Phew! Daryl gaganapin. Ang tabak pag-inom ng tabak bilang siya gasp para sa hangin. Honey, hawakan, manatili sa akin. Daryl dinala Lily sa kanyang mga armas habang siya walk out ng Atlantic kalye na puno ng pagkabalisa at sakit. Hindi ko iniisip na maaari kong hawakan nang mas matagal. Honey, mahal kita. Mahal kita. Ang isang luha ay nahulog mula sa Lily's mukha. Bilang kanyang pangitain ay nakakakuha malabo. Huwag, honey, huminto sa pakikipag-usap. Hindi ka maaaring mamatay. Si Daryl ay nanginginig habang tumakbo siya mula sa Atlantic Street tulad ng isang baliw na tao. Ang kanyang mga bisig ay
Nanirahan sa pulos mula sa kanyang dugo. Ang sigla. Sa kanyang mukha ay nawala ng kaunti at ang kanyang mga labi ay ganap na maputla kapag sa wakas ay sarado niya ang kanyang mga mata. Sa parehong oras, ang Darby Seaview Mansion ay lubhang masigla. Ang isang dosenang mga talahanayan ay nakaayos sa bulwagan habang ang lahat ng mga anak ng pamilya Darby ay naroroon. Para sa hapunan ng reunion, ang abbes na ina, Serendipity ay nasa upuan para sa mga pinarangalan na mga bisita na may isang dosenang medyo female disciple sa paligid niya. Sila ay isang natatanging eksena sa Darby reunion dinner. Ang Old Master Darby ay nakaupo sa pangunahing upuan. Kapag sinabi niya sa damdamin, ang lahat ba dito? Ngayon ay ang aking unang Mid-Autumn Festival. Matapos kong natapos ang aking paghihiwalay. Upang linangin. Natutuwa akong makita ang dami ng pamamaril ng Darby at umunlad. Siya ay tumingin patungo sa abbes ina na Serendipity at ngumiti. Bukod sa mayroon kaming abbes ina. Serendipity mula sa sede ng ICC sa amin ngayon. Para sa Darby Family's Mid-Autumn Festival Reunion Dinner. Kami ay pinarangalan na magkaroon ka dito. Ang Darby support ay nodded sa kasunduan. Ang Abbess Mother Serendipity nodded lightly at sinabi, "Mapagpakumbaba, Old Master Darby, huwag banggitin ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kabaitan sa pagpapaalam sa amin sa iyong tahanan. Inanyayahan mo pa rin kaming sumali sa iyo para sa hapunan sa kalagitnaan ng pagdiriwang ng Taglagas. Ang karangalan ay atin. Hindi niya nilayon ang anumang bagay sa mga salitang iyon, ngunit ang iba ay nahuli sa isang bagay. Ang isang pahiwatig ng kahihiyan ay kumalat sa Darbys. Kahit na ang lumang Master Darby ay hindi mapadamog. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagtungo sa pamilya na pumasok sa sena ng buhay na walang hanggan. Binanggit niya na ang senal na buhay na walang hanggan ay isang kulto na may mga demonic roots. Siya ba ay nag-moved sa pamilya Darby din? Ang lumang Master Darby ay hindi maaaring mag-reboot kaya siya coughed awkwardly at mumiti na matuyo sa katunayan, ubo abbess ina Serendipity, tama ka. Siya ay nababalisa. Hindi na niya maipapatuloy ang paksa o maaaring sabihin niya ang isang bagay na mali at ilantad ang kanilang sarili. Ang abbess Mother Serendipity ay nagsalita muli sa pamamagitan ng paraan, Mr. Darby, ang Darby pamilya ay tiyak na may malawak na koneksyon. Dahil ikaw ay isa sa mga pinakamayaman na pamilya sa Donghai City. Mayroon akong isang bagay na itanong dito, alam mo ba ang isang Daryl Darby? Daryl Darby? Ang pagpapahayag ng bawat tao ay nagbago sa pagkalanta kapag narinig nila ang pangalan. Paano alam ng Abbess Mother Serendipity ang tungkol sa mga hindi maganda anuman Daryl? Si Florian ay tumayo sa isang ngiti, Abbess Mother Serendipity, malapit ka na kay Daryl? Siya ay shook ng kanyang ulo at sinabi, hindi talaga, hindi pa kami nakilala. Ang pinakamatanda sa ating mga batang alagad sa sekta ng Emi na nagngangalang Megan Castello ay nagpapaalam sa akin ng ilang araw na nakalipas na si Daryl Darby mula sa Donghai City ay may makadiyos na tabletas, kaya't tinatanong ko siya, ano? Daryl ay may makadiyos siyang tabletas? Haha. Ang pagtawanan ay nagbubunyag sa mansion hall sa mga salita ng pagkasampit ng ina, ang katatawanan at disdain ay isinulat sa buong mukha ng Darby family. Ang isang alagad ay naniningning at sinabi, ang abbess na ina ay nakakaalam, hindi mo maaaring malaman ito. Ngunit Daryl ay talagang mula sa aming pamilya. Siya ang ikalawang batang guro. Ang sanggol na inabuso ng ina ng Serendipity ay nakakaalam na may kasiyahan ay gayon. Ang disipulo ay tumawa at
Nagpatuloy sa isang maingat na tono, gayunman. Lumabag siya sa isang panuntunan sa pamilya at siya ay hinabol sa pamilya. Siya ay isang live-in na anak, na lalaki sa batas at wala kaming kinalaman sa kanya. Paano maaaring magkaroon ng isang piraso ng basura na may mga makadiyos na tabletas? Nang eksakto. Siya ay isang natalo, paano niya mas? May bisa ang bihirang gamot? Abbes ina na. Mapuno, dapat kang magkamali sa kanya para sa ibang tao. Kanan ni. Pakikinig sa pag-uusap ni Darby family, ang Abbes Mother Serendipity ay nagtaas ng kanyang manipis na kilay bilang lihis na lumitaw sa kanyang masarap na mukha. May isang bagay. Si Daryl Darby ay walang kabuluhan mula sa mga salita ng pamilya ng Darby. Gayunpaman, sinabi ni Megan na si Daryl ay isang kamangha-manghang individual na tila alam niya ang lahat. Paano ito mangyayari? Idinagdag ni Florian ang Abbes Mother Serendipity. Daryl ay ang itim na tupa ng pamilya ng Darby. Siya ay isang halimaw. Pinagsama niya ang nobya ng aking kapatid sa kanilang kasal. Gabi. Gaano masama ang sinisikap niyang mapabilib ang Abbes Mother Serendipity at nawala ang kontrol ng kanyang bibig. Ang lumang master na si Darby ay nagtutulak at nagtusto sa Florian na nagsusuot sa kanya upang ihinto bilang hindi dapat ang kanilang maruming lino sa publiko. Paano niya masasabi ang mga tagalabas tungkol sa isang miyembro ng kanilang pamilya na naglalakbay sa asawa ng kanyang kapatid? Paano maitaguyod ng pamilya ng Darby ang kanilang reputasyon? Pagkatapos nito, ano? Ang Abbes na ina ng Serendipity ng ekspresyon ay nagbago ng husto sa pagdinig ng mga salita ni Florian. Ang aalinlangan ng asawa ng isang kapatid ay isang malaking paghatol sa kanilang lipunan. Ang mga disipulo ng isisiye sa paligid ng kanyang pinalayas ang kanilang mga kilay sa hindi pagsang-ayon. Slam! Ang mukha ng Abbes na ina ng Serendipity ay naging malamig habang pinalampas niya ang mesa at sinabi, ang pagkagalit, hindi ko inaasahan na Daryl Darby na maging isang walang kahihiyang tao. Gagawin ko siyang magbayad kung nakikita ko ang huligan. Isang araw para sa kapakanan ng pamilya ni Darby. Siya ay tumingin ng banayad at mapagpakumbaba. Ngunit hindi siya maaaring tanggapin ang isang paglabag na ganito. Kinabukasan, ang Donghai City ay nahuhulog pa rin sa isang masayang mood ng holiday bagaman ang kalagitnaan ng taglagas ay napupunta. Ito ay isang maaraw na araw. Ang mga kalye na malapit sa Hexad School ay masigla at nagdadalamhati sa mga tao. Ang mga mag-aaral ay naglalakad sa mga akademikong gusali ayon sa mga klase ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Si Catherine Kate ay lumabas sa opisina ng guro na may isang pagsimangot. Napansin niya na bumaba siya ng 2 antas pagkatapos na gumising sa umaga. Siya ay may kabuang 6 na antas patak mula noong 2 araw na nakalipas. Siya ay downgraded mula sa 1 antas ng isang marshal Marquis sa 1 antas ng 4 na master. Kahit na ang ilan sa kanyang mga estudyante ay mas malakas kaysa sa kanya. Paano ito mangyayari? Inisip ni Catherine si Daryl sa kanyang pagkabigo. Binanggit niya na magbabalik siya ng 2 antas bawat araw hanggang sa siya ay naging isang ordinaryong tao. Dapat ba siyang magtiwala sa kanya? Upang maging tapat, si Catherine ay nagsimula na maniwala sa kanyang mga salita na may isang bagay tungkol sa gamot. Dapat niyang pakinggan siya at tumanggi na kunin ang gamot ngunit walang paggamit na umiiyak sa ibabaw ng gawang gatas. Gayunpaman, Daryl din nabanggit na siya ay may mga paraan upang malutas ang kanyang
Downgrading issue. Si Catherine ay may isang kislap ng pag-asa kapag naisip niya iyon. Pagkatapos ay trotted siya patungo sa akademikong gusali sa kanyang mga takong. Siya ay masindak ng siya ay umabot sa silid-aralan, ang pagkabigo ay isinulat sa buong mukha. Ang klase ay masikip ngunit hindi nag Dario. Gayunman, ang Dax ay naroroon. Magandang umaga, miss. Ang mga mag-aaral ay nagtiyak kay Catherine habang nakaupo ng tuwid. Nakamit niya ang kanilang takot pagkatapos ng ilang araw ng pakikipag-ugnayan. Catherine nodded sa pagkilala at tinanong, Dax, bakit ang Daryl absent? Dax shrugged at shook kanyang ulo, hindi ko alam. Hindi siya nakipag-ugnayan kay Daryl dahil nasa ospital siya sa nakalipas na ilang araw. Milya tumayo. Bigla at sinabi sa isang chuckle, Miss, dapat siya ay pinagbabatayan sa bahay. Kailangan lang niyang makuha ang kanyang sarili na kasangtaong kapag ang mga tao ay nag-uusap tungkol kay Daryl. Tumayo din si Declan at tinanong, Milya, paano mo alam? Ang pakikipag-ugnayan ng duo ay nakakaaliw. Sa buong klase. Miles chuckled, kailangan mo ba talagang magtanong? Gumawa siya ng isang malaking donasyon gamit ang pera ng kanyang asawa, lahat para sa kanyang sariling imahe. Ano pa ang maaari niyang gawin? Pagkatapos ay sumigaw siya at kumilos, maaaring abala siya sa paglalaba sa bahay. Ha 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 ha. Ang pagtawa ay lumubog sa klase. Hindi pa ipindot ng ilek ang kanyang galit. Tumayo siya at biglang nakadikit sa Milya, hey. Show! Gusto mo bang labanan? Sabihin lang ito. Hindi siya maaaring makikinig upang makinig sa kanyang kaibigan na nakuha kapag nilibot siya mula sa klase. Gayon din, ang Miles ay isang ifi. Karapat-dapat siyang aralin. Ang isang pahiwatig ng panik ay nag-flash ng mukha ng Milya, ngunit siya ay nagpatuloy, hindi ko sinabi kahit ano mali. Hinahain ko lang ang klase sa pamamagitan ng panunukso. Daryl, may problema ba iyon? Dax beat up Kent Howe mula sa susunod na klase sa unang araw ng paaralan. Ang kanyang marahas na tendencies ay hindi isang joke. Hindi ka maaaring kailanganin ng mga Milya. Ang mga Milya ay nakaupo pagkatapos na hindi siya nag-uusap na. Hindi pa nakipag-usap, ang kanyang takot ay malinaw na nakikita sa kanyang mukha. Catherine sighed. Iyan ba ito? Ay Daryl talagang gumagawa ng gawaing bahay bilang parusa dahil gumawa siya ng donasyon ng 20 milyon gamit ang pera ng kanyang asawa. Catherine ay ginulo sa buong klase bilang siya ay patuloy na nag-iisip na siya ay drop ng isa pang 2 mga antas sa susunod na araw sa isang antas ng 2 master kung hindi siya tumingin para sa Daryl kaagad. Siya ay lubhang bigo. Bumalik siya sa kanyang opisina sa lalong madaling panahon. Ang klase ay tapos na upang gumawa ng desperado na tawag sa Daryl. Walang nakuha. Donghai City, unang ospital. Si Daryl ay patuloy na nakikipagpalibla sa labas ng silid ng operasyon dahil hindi lamang siya maaaring tumigil. Ang pag-aalala ay isinulat sa buong mukha at ang kanyang mga mata ng dugo ay pula. Ginawa ni Shelley Sullivan ang operasyon mismo pagkatapos na maipadala si Lily sa ospital. Hindi sila lumabas sa operasyon room mula noong nagsimula ang operasyon noong 11 oras ng gabi bago ang gabi. Sa kabila ng katotohanang siya ay nalulula sa pagkabalisa at galit, nanalangin pa rin si Daryl para kay Lily habang naghintay siya ng higit sa 1-0 oras. Sa wakas ay tinanggap namin ang bawat isa pagkatapos ng 3 taon, kailangan mong maging mainam. Ang mga ilaw ng pag-sign ng pag-opera ay naka-off at Shelley walked out sa pagkahapo. Lumapit si Daryl sa kanyang pagmamadali at nagtanong, paano ito? Ibinigay siya ni Shelley ng isang liwanag na asyuring ng ngiti at sinabi malumanay, Daryl, ang iyong asawa ay nakalipas na ang critical na yugto. Gayunpaman, ang sugat ay talagang isang malapit, ito ay halos kalahating pulgada ang layo mula sa puso. Siya ay matatag ngayon.
Phew! Daryl heaved a long buntong hininga ng kaluwagan at clutched Shelly ng mga kamay dahil hindi siya maaaring maglaman ng kanyang kaligayahan. Shelly, salamat sa iyo. Ibig sabihin ko ito. Ang masarap na mukha ni Shelly ay nahuhulog bilang isang alon ng emosyon na inilalakbay sa loob ng kanyang kapag ang Daryl ay nagtagumpay sa kanyang mga kamay ng mahigpit. Ito ay wala na. Hindi na palayain ang kanyang mga kamay, binabaan niya ang kanyang ulo habang natatakot siyang tumingin sa mga mata ni Daryl. Siya ay bit ang kanyang labi habang patuloy siyang nagpatuloy, ang pagliligtas ng buhay ng mga tao ay ang aking tungkulin bilang isang doktor. Daryl hayaan ang mga kamay ni Shelly nang napansin niya ang kanyang kulay rosas at sumagot sa isang ngiti, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo, ano man ang sinasabi mo. Hindi siya maaaring makatulong ngunit mata sa kanya. Napansin niya na siya ay mukhang kaakit-akit na pagkatalo kapag siya ay namumula. Si Shelly ay lubhang nababalisa at ang kanyang mga palad ay pawisan para sa ilang kadahilanan. Siya ay hindi kailanman nerbiyos kahit na bago gumaganap ng mga operasyon. Magbalik ako sa aking opisina, sabi ng malambot na Shelly bago umalis ng mamahalin. Daryl pumasok sa ward sabi. Si Lily ay nasa isang drip sa isang kama ng ospital sa ward, ang kanyang mukha ay maputla bilang papel. Ang kanyang mga mata ay mahigpit na isinara at ang kanyang mga lashes ay kumikislap ng basta-basta. Nakakasakit ito upang makita siya tulad nito. Nadama ni Daryl ang isang pangang di mailalarawan na pagkakasala habang tinitigan niya siya. Hindi bababasa siya ay nakalipas na ang critical na yugto. Si Daryl ay nag-calm sa kanyang sarili ng dahan-dahan bago suriin ang kanyang telepono at napansin ang ilang mga hindi nasagot na tawag. 3 sa kanila ay mula sa Dax at ang kamakailang 2 ay mula kay Catherine. Bakit tawag ako ni Catherine? Ito ba ay tungkol sa espiritu estilong elixir? Dapat niyang mawala ang mga antas. Honey! Ang isang mahinang tinig ay tumunog. Ang puso ni Daryl ay lumukso nang makita niya si Lily na nabawi ng kamalaya na tumitingin sa kanya ng mga mata ng kisap. Siya ay nag-sprint sa ibabaw ng hawakan. Ano ang iniisip mo? Bakit mo ginawa ang stab na sinadya para sa akin? Si Lily ay umiti at sumagot ng mahina, ikaw ang aking asawa, mananatili ka sa akin para sa aking buong buhay at hindi ko gusto ang anumang mangyayari sa iyo. Daryl jolted at naging teary-eyed. Honey, huwag kang umiyak. Hindi ka maganda ang hitsura mo kapag umiyak ka. Pinili ng Lily ang isang ngiti at sinabi, ikinalulungkot ko na magdulot sa iyo ng sakit sa lahat ng mga taon na ito. Ibinigay siya ni Daryl bago siya tumakbo ng bigla at biglang nag-udyok ang ilan. Ng ilang mga mayaman na babae na sinundan sa likod ng Samantha sa ward. Isa sa kanila ay may isang soro na balahibo ng balahibo sa isang kwintas at maraming singsing. Si Daryl ay nilibang. Haha, nagsusuot siya ng Fox for pagkatapos ng Midauton Festival. Siya ay tumingin na may mga ito ngunit hindi ito mainit at mapurol. Samantha trotted at nagtanong sa isang nag-aalala na tono, Lilibud, paano mo pakiramdam? Ginugol niya ang buong gabi na naglalaro ng mahjong at sinabi lamang siya tungkol sa kanyang anak na babae na ito umaga. Ang mga kababaihan na kasama niya ay malinaw na ang kanyang mga kaibigan sa mahjong. Si Lily ay nagulat sa kanyang ulo at sumagot ng mahina, Nanay, ako ay mainam. Huwag mag-alala. Samant na may hininga sa harap ng pag-iwas sa Daryl, ang kanyang galit ay nakikita sa kanyang mga mata, ikaw na basurahan. Ang Lilibud ay palaging isang mabuting tao at gayon pa man ito ay nangyari nang siya ay kasama mo. Ikaw ay nasa tabi sa kanya ngunit pinayagan mo itong mangyari. Ikaw ba ay isang lalaki? Sabihin mo sa akin, nasaktan ba siya dahil sa iyo? Daryl smiled masakit at sumagot, Ina, humihingi ako ng paumanhin, ito ang aking kasalanan. Hindi ko inaalagaan siya. Ang nangyari ay dahil sa kanyang kapabayaan kahit na kung ano ang kanyang tiningnan ito. Si Samantha ay naging mas galit na galit at sumigaw habang tinuturo sa ilong ni Daryl, huwag kang tumawag sa akin. Hindi ka karapat-dapat, Lily. Ikaw ay isang jinx na laging nagdudulot ng masamang kapalaran sa lahat sa paligid mo. Wala akong pakialam kung ano ang nangyari at hindi mo kailangang ipaliwanag, gusto ko kayong makakuha ng diborsyo pagkatapos na makukuha ang Lily. Si Lily ay hindi na manatili sa labas nito. Nakakuha siya ng nerbiyos at tininigan, Nanay, itigil ito. Hindi ito ang kanyang kasalanan.
Siya ay nag-iisa na nag-uusap na siya ay umalis sa silid upang maiwasan ang kanyang ina. Nakuha ni Daryl ang pahiwatig at sinabi, pupunta ako at makakuha ng ilang prutas. Iniwan niya ang silid ng mabilis hanggat maaari. Tinanong ni Lily ang pagkagambala pagkatapos na umalis si Daryl, Nanay, nag-play ka ba ng mahjong muli? Ano ang ipinangako mo sa akin? Kinikilala ni Lily ang mga ina sa likod ng kanyang ina bilang kanyang mga kaibigan sa mahjong. Naalala niya ang babae sa Fox Foremost, ang kanyang pangalan ay Sophie Thompson. Ang kanyang asawa ay naload at nagmamay-ari ng isang seafood negosyo. Samantaside, mahal ko, hindi ako naglalaro mahjong habang ipinangako ko. Nagkakaroon lamang ako ng ilang tsaa at isang sesyon ng chit-chat sa mga babaeng ito. Si Sophie ay nagwasak at nagsabi, Samantha, tumigil sa pagsisinungaling sa iyong anak na babae. May tsaa. Maliwanag na nilalaro namin ang mahjong. Samantha glared sa kanya. Si Sophie ay nagpatuloy ng isang ngiti, naglaro ako ng mahjong sa iyong ina sa buong gabi, mayroon pa rin siya ng 2 milyong pera o hindi ko sinunod siya sa ospital. Hindi sinasadya ni Samantha ang isang salita, ang kanyang mukha ay namumula. Ang maputlang mukha ni Lily ay nalulumbay sa galit habang tinitigan niya ang kanyang ina, Nanay, kami ay tumatakbo sa pera. Bakit ka pa rin naglalaro ng malaking taya? Ibinaba ng Samantha ang kanyang ulo at sinabi ng mahina, Lilibud, huwag maging baliw. 2 milyong kupon lamang, hindi ito gusto hindi namin kayang bayaran. Sa katunayan, hindi nila nagaganap na si Lily ay nagagalit na maaari niyang madama ang sakit ng paghukay sa kanyang dibdib. Sumagot siya, Nanay, nakalimutan mo na ibinigay ko na ang lahat ng aming pera sa lola bilang kapalit ng mga stock ni Lindon? Paano tayo makakakuha ng 2 milyong pera? Hindi sila nagkaroon ng 20,000, pabayaan ang 2 milyon. Si Samantha ay masindak. Paano niya malilimutan iyon? Si Sophie ay nahuhuli, sapat na, itigil ang kumikilos na sinira, kapwa mo. Kunin mo ako ng aking 2 milyong pera o ititigil ko ang pagiging maganda. Si Samantha ay nanilit ngunit pinilit ang isang ngiti, Sophie, maaari ba akong utang sa iyo ng pera muna? Bigyan mo ako ng ilang araw, ipinapangako ko na ibabalik ko ito. Naniniwala si Sally na ang mga paraan upang makakuha ng pera, kahit na ginamit nila ang kanilang pera para sa mga stock, dahil ang kanyang anak na babae ay matalino. Si Sophie ay nagising sa kanyang ulo, Samantha, na madaling sabihin. Paano mo maiiwasan ang mahjong na nanalo sa utang? Ikaw ang nagtanong sa amin na maglaro ng mahjong sa iyo kagabi, ikaw ba ay kumikilos ng walang kabuluhan ngayon? Ang pera ay kailangang maging handa ngayon. Ang mga tao ay kadalasang hindi nagtataglay ng mahjong sa utang. Matapos ang lahat, walang punto na naglalaro ng mahjong na may isang walang kabuluhang tao. Ang isang pahiwatig ng panlilibak ay lumitaw sa mukha ni Sophie, huwag lamang i-play kung hindi mo kayang bayaran. Ang iyong anak na babae ay wala ang pera. Maaari mong tanungin ang iyong anak na lalaki na magbayad. Tumatawa ang tawad sa ward nang binanggit niya si Daryl. Si Sophie ay natanggal sa kanyang noo at nagmuttered, ako ay wala na ang isip na kamakailan lamang. Ako ay halos nakalimutan na ang isang buhay na inlaw. Paano siya magkakaroon ng pera kapag siya ay sponging off mula sa iyong pamilya? Si Lily ay hindi nasisiyahan ngunit siya ay nanatiling tahimik. Lily ay lubhang nabigo sa kanyang ina. Malinaw na ipinangako niya sa kanya na hindi na siya maglaro ng mahjong. Hindi niya inaasahan na tawagin siya sa kanyang mga kaibigan sa mahjong kaagad pagkatapos na lumabas siya. Ang kanyang kaibigan ay pumasok sa ospital upang humingi ng pagbabayad. Gaano kahiya ang Sophie, maaari mo bang bigyan ako ng 2 araw? Si Samantha ay nakangiti at nagpatuloy, alam mo ang aking anak na lalaki sa batas, siya ay kasal sa aming pamilya at nanatili sa amin kaya syempre, wala siyang pera. Maaari mo bang bigyan ako ng ilang araw para sa mga lumang panahon? Si Samantha ay napuno ng galit na galit sa bawat isa na may isang taong nagbanggit sa kanyang hindi sapat na anak na lalaki. Bukod sa pagkuha ng kanyang anak na napinsala, siya ay walang tulong kapag siya ay nahulog sa utang. Sophie sneered, ito ay malinaw na walang silid upang magtaltalan. Samantha, itigil ang pakikipag-usap. Ang iyong anak na babae ay umalis sa ospital kung hindi mo babayaran ngayon, tinawag ko ang aking pamangking lalaki, maghintay lang. Inalis niya ang isang numero.
Hindi, nadeyal ang isang kuul na ang sandali ay nag-iisa ang kanyang pamangkin bilang siya ay may kasangkot na may mga aksyon. At gayunpaman ang Sophie ay nakagawa ng tawag. Naniniwala siya na ang Samantha at ang kanyang anak na babae ay magbabayad kapag ang kanyang pamangkin ay naging isang pagkakataon. Ang tawag ay nakuha sa lalong madaling panahon, nagagalak ako ng malakas, nakukuha ko ang napipigilan dito, may isang taong may utang na magbayad sa iyo. Kailangan mo akong tulungan. Isang galit na boses na ipinagbabawal sa isang tagiliran ng tawag. Ano ang tungkol sa iyo ng pera? Isinugo ba niya ang Donhai City? Ibinigay ko ang aking mga tauhan sa ngayon, saan ka? Ang kanyang tinig ay malakas at kahanga-hanga. Nasa ospital ako, sagot ni Sophie kaagad. Tiningnan niya si Samantha na may nalulugod na pagpapahayag pagkatapos na magbitiw. Siya ay naririto sa lalong madaling panahon. Magmadali at mag-isip ng mga paraan upang makuha ang aking pera o ikaw ay mapapahamak. Si Lily ay pinilit na umupo sa kama at pinahihintulutan, tiyahin si Sophie, 2 milyong lamang. Mangyaring bigyan kami ng ilang araw, wala kaming pera. Paano ang tungkol sa 3 araw? Kukunin ko sa iyo ang pera sa loob ng 3 araw. Si Sophie ay may maraming oras na alam ni Lily na medyo nabitahan siya. Alam niya na siya ay may isang pamangkin sa isang sekta at siya ay may daan-daang mga tao. Na alam kung anong uri ng kriminal na mga talaan ng kanyang pamangkin at kung ano ang gagawin niya sa kanila. Si Sophie ay ngumiti at nahuhulog sa kanyang ulo, hindi na ako ay hindi naniniwala sa iyo. Mahjong ay may mga tuntunin nito, hindi rin, ang iyong ina ay nagtanong sa amin upang maglaro. Hindi siya dapat tumawag sa amin. Walang silid para sa talakayan. Barig. Si Lily ay nawala para sa mga salita. Ang mukha ni Samantha ay namumulaklak na may pagkabalisa. Sophie, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi ko pa sinabi sa akin ang pera dati. Bakit hindi mo ako mabigyan ng ilang araw? Siya ay hiniling na bayaran ang kanyang anak na babae habang ang isang anak na lalaki ay hindi kapwa. Si Sophie ay naniningning, pinagtatawanan mo ba ako? Ako ay nalulumbay. Maaari ko lang tawagan at ang isang tao ay magpapadala ng pera sa akin. Paano ka kumikilos na mayaman bagaman ikaw ay talagang sinira? Nalaman ng Samantha. Siya ay tungkol sa isang serye ng mga mabilis na yapak ay dumating. Sino ang tungkol sa aking tiyahin ng pera? Ang isang agresibong tinig ay tumawag bago pa siya pumasok sa wall. Ang mga nurse sa pasilyo ay natatakot at nagmadali. Ang isang malaking figure ay lumakad sa ward na may 5 subordinates sa likod niya. Lahat ng mga ito ay tumingin galit na galit. Ang lalaki sa harap ay Kaelan Lewis, ang Vice Hallmaster ng Senang ang buhay na palasyo ng palasyo. Siya ay pamangkin ni Sophie. Si Kaelan ay tumulong kay Sophie upang makakuha ng mga bagay na nanirahan sa loob ng ilang taon na ngayon. Nasken ng Kaelan ang silid na may isang mabangis na pagpapahayag at sumigaw, sino ang may utang sa aking tiyahin ng pera? Ang pag-igting ay kumakalat sa ward. Itinuro ni Sophie sa Samantha, ito ay kanya. 4 paghahati 5 ang isang pahiwatig ng panganib ay bumagsak sa mga mata ni Kaelan habang siya ay glared sa Samantha. Lumakad siya sa kanyang direksyon, hindi mo ba alam kung sino ako? Gusto mo bang humabol mula sa Donghai City? Si Samantha ay petrified, ang kanyang katawan ay sumigaw ng takot habang siya ay sumagot ng mahina, ako lang. Wala akong pera ngayon, maaari mo bang bigyan ako ng ilang araw? Napansin niya ang mga tattoo at scars na sumasaklaw sa mga lalaking iyon. Kinailangan nilang maging fugitives. Si Lily ay nervyos din at nagtanong siya ng mabuti, maaari mo bang bigyan kami ng ilang araw? Nagreaksyon si Sophie ng walang pasensya, Kaelan, itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras sa kanila. Habulin sila dahil hindi nila ako binibigyan ng pera, hindi sila karapat-dapat na manatili sa isang ospital dahil sila ay sinira. Si Kaelan ay nagwawasak ng isang braso at ang kanyang mga lalaki ay lumakad sa liryo agad. Sinitan at sinimulan ni Sman at pigilin sila, maaari mo itong gawin. Si Lily ay bumabawi pa mula sa kanyang mga pinsala. Ang kanyang kalagayan ay tiyak na lumala kapag hinipon nila ang kanyang sugat. Gayunpaman, ang mga lalaki ay hindi maaaring mag-alaga ng mas kaunti tungkol sa kanya at pinalitan ang kama ng ospital. Ano ang nangyayari dito? Ang isang malalim na tinig ay tumunog mula sa pintuan sa napakahalagang sandali. Ang isang lalaki ay lumakad sa silid. Ito ay Daryl.
Si Samantha ay tumayo nang biglang nakita niya siya. Ito ang aking manugang na lalaki, babayaran niya ako para sa kanya para sa pera. Maaari mong basagin ang kanyang mga binti kung wala ito. Si Kaelan ay walang ideya na ang iyong digmaang kahalan ay nag-forward sa kanyang mga kilay at nakabukas. Siya ay masindak. Hallmaster. Bakit siya naririto? Ang mga subordinate ni Kaelan ay nalilito rin. Tinitigan nila si Daryl sa isang kapwa at hindi sila nagumanti ng asawa sa bahay. Ang babae ba sa kama ng asawa ay ang asawa ng Hallmaster? Hindi ito maaaring maging reaksyon at binabanggit, mga pagbati, Hallgrowth, Daryl ay nag-ubos ng isang braso upang matakpan ang mga ito at tumalikod sa Kaelan. Ano ang bagay? Bakit ka guys dito? Well, Kaelan hesitated at threw Sophie isang sulyap bago siya shook kanyang ulo, bilang malamig na pawis na buo sa kanyang noo. Wala, Hallmaster. Kami ay dumadaan lamang, walang nangyayari. Si Kaelan ay hindi isang tanga. Siyempre, hindi niya sasabihin kay Daryl na siya ay nandoon upang humingi ng pagbabayad mula sa kanyang biyenan. Daryl ay nagpaya sa kanyang mga kilay at hiniling ni Lily mahina, Honey, ano ang nangyayari? Walang paraan na ang Kaelan at ang kanyang mga tao ay naroon ng walang dahilan. Si Lilibit ang kanyang labi ay nababalisa at binabaan ang kanyang ulo sa kahihiyan bago siya admitiga, Honey, narito sila upang humingi ng bayad. Sinabi niya sa isang daanan ng mga ito. Humihingi ng isang paraan. Mahaba ang isang datos na ito, through ang Kaelan isang sulyap. OFT. Paanong hinihiling ng pera ang hamon sa hall? Mayo. Si Daryl ay nag-alis. Si Samantha ay talagang isang bagay para sa paglalaro ng mahjong na may malaking taya na sinira ang kanyang pamilya. Nawala ang 2 milyong pera sa isang gabi. Anong uri ng pamilya ang na ito? Iningatan ni Daryl ang kanyang sarili bago pakinggan ang isang tao na nag-aatubili. Mukha, bigyan mo ako ng numero ng bank account. Babayaran ko siya. 2 milyon ay hindi isang malaking halaga para sa kanya pa rin. Bagaman ang Samantha ay paminsan-minsan ay napupunta sa dagat, siya ay pa rin ang kanyang biyenan. Siya ay obligado na bayaran ang kanyang utang. Eksakto, babayaran niya ako. Itinuro ni Samantha si Daryl na kung siya ang kanyang dayami na i-clutch at sinabi, siya ang aking anak na lalaki tahad. Kunin mo ang pera mula sa kanya at huwag mo akong bugnan. Ang iyong numero ng account. Si Daryl ay bumaba sa kanyang mga tuhod ng bigla at nangagalit na may pangamba, Hallmaster, walang paraan na gagawin ko ang iyong pera. Hindi mo na kailangang ibalik ang pera, hindi na kailangan ang bilang ng pangkalahatang hayop sa garile. Ang kanyang buhay ay hindi na siya ay may isang tao. Hindi naman ako ay hindi na siya ay nag-aaway. At kung ano ang nagalit sa kanila. Ano ang nangyari sa kanila? Ano ang nangyari sa kanila? Ano ang nangyari sa kanila? Bakit napupunta ang isang tao na hindi nagaganap sa iyo? Bakit siya ay nananalangin sa buhay sa akin? Bakit ang kanyang anak na lalaki ay nag-aalis sa kanya? Ang Lily na nasa ospital ay nagtataglay sa isang dahon ng pag-iisip at ang mga bagay na ito na napuno ng mga bagay na ito upang magamit ang mga bagay na ito sa akin. Si Daryl ay nag-alis sa kanyang mga prinsipyo. Kinailangan niyang bayaran ang utang kahit na si Kaelan ay ang kanyang subordinate dahil ang mga dalawang magkakaibang bagay. Hallmaster, itigil ang paglalagay sa akin sa isang mahirap na posisyon dito. Paano ko dapat gawin ang iyong pera? Nagtanong si Kaelan sa pagdadalamhati. Bakit hindi? Nagambala si Sophie habang kinuha niya ang isang hakbang pasulong at sinabi, nanalo ako ng 2 milyon. Kaelan, nagkamali ka ba sa kanya para sa ibang tao? Siya ay isang buhay sa isang tao na lalaki at bakit ka natatakot sa kanya? Tiya, itigil ang pakikipag-usap. Mangyaring. Si Kaelan ay humampas sa kanyang dibdib habang siya ay nasa gilid ng pagkawala ng kanyang katinuan. Pagkatapos ay pinatumba niya ang kanyang ulo sa sahig. Daryl, ang aking tiyahin ay hindi alam ang mga panuntunan, humihingi ako ng paumanhin sa kanya, ikinalulungkot ko di. Iningatan niya ang pagkawala ng kanyang ulo sa sahig habang siya ay humingi ng tawad, ang kanyang noo ay nagsisimula sa dumugo. Mabuti, bumangon. Si Daryl ay nag-uwas sa kanyang kamay sa pagpapaalis. Sa wakas ay isinara ni Sophie ang kanyang bibig at pinilit ang isang ngiti, Samantha, well. Mayroon akong ibang bagay na dapat gawin, dapat ako umalis.
Si Sophie at ang mga kababaihan ay nag-aalis ng dalisay. Tinitigan ni Samantha si Daryl na mailabis na pagtataka. Paano nalaman ng piraso ng basura ang mga taong iyon? Alam ba niya ang ilang mga bod ng mafia kapag siya ay kasangkot sa pagnanakaw? Bakit ang pamangkin ni Sophie ay natatakot sa kanya? Daryl ay lumakad sa kama at inaliw ang lilimahina, tama, lahat ng bagay na mabuti ngayon. Hinahagkan niya ang kanyang noo bago lumipat sa kailan, sumunod ka sa akin. Pagkatapos ay lumakad siya sa silid. Hindi dadalhin ni Kailan ang kanyang sariling matamis na pagkakataon. Sinunod niya si Daryl kaagad at ang kanyang mga subordinates na natag. Sinabi ni Daryl sa isang malubhang tono, kapag ang lahat ng mga ito ay nasa pasilyo, Kailan, mayroon akong isang bagay na magtanong. Mangyaring malaman ang lahat tungkol sa pamilya ng Dixon. Ang Dixon family. Si Kailan ay nalilito sa isang sandali na naisip niya ang isang bagay at exclaimed, Hallmaster, pinag-uusapan mo ba ang pamilya ng Dixon mula sa Yonsou City? Ang mga ito ay isang napakalakas na pamilya sa lungsod. Si Daryl ay nag-sneer ng isang pahiwatig ng panganib sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam kung gaano sila malakas. Gagawin ko ang buong pamilya ng Dixon. Nasaktan nila ang aking asawa, kailangan kong maghiganti. Sensing ang nakamamatay na aura mula kay Daryl, si Kailan ay nag-quivered at sumagot ng mabilis, naintindihan ko. Daryl nodded sa pagkilala. Sa pamamagitan ng paraan, sabihin sa lahat na magtipon-tipon sa Donghai International Hotel ngayong gabi. Tatalakayin natin kung paano pinakamahusay na sirain ang mga Dixons. 8 oras segi, ang hotel ay may isang mahusay na kapaligiran na ito ay matatagpuan sa baybayin ng Donghai City. Isa ito sa mga pinakamahusay na hotel sa Donghai City, pagkatapos ng Oriental Pier. Daryl ay nakalaan sa buong unang palapag ng hotel para sa pulong. Ang 1,000 square foot hall ay ganap na nakaupo sa halos 200 na disipulo ng senal na buhay na sekta sa lakay. Si Daryl ay nakaupo sa pangunahing upuan sa pinakamaraming mesa sa Kaizen mismo sa kanya bilang Vice Hallmaster. Ang kanilang mesa ay naload ng baso ng serbesa. Kailan, pinamamahalaan mo ba ang anumang bagay tungkol sa pamilya ng Dixon? Nagtanong sa iyo ang haling, ang pinuno ng The Dixon family, si Anage na si Dumiggy Dixon, ay may isang anak na lalaki na nagngangalang Donogru Dixon. Bukod dito, si Timothy Dixon ay kumuha din sa 4 na Stephens at pinangalanan ang mga ito pagkatapos ng natural na fenomena, si Zephyr Dixon, si Nivbus Dixon, si Levin Dixon, at Volt Dixon. Bolt Dixon. Daryl halos sira ang kanyang mga pangalan. Hahakan ay hindi mapigilan ang kanyang mga pangalan. Kahit na hindi napinta ang kanyang pagtawanan, siya ay nabawi sa kanyang kaguluhan sa lalong madaling panahon. Ang 4 na ito ay hindi dapat tripled. Sila ay tindoro ng Timothy Dixon, na may mga 4 na ito ay may 5 litong Panginoon. Antas ng 5 mga Panginoon. Daryl furrowed kanyang kilay. Antas ng 5 mga Panginoon. Hindi madali ang kanilang pababa. Si Kailan ay nagpatuloy, bukod sa 4 na Stephens, ang mga Dixons ay may hindi bababa sa 200 lalaki din. Daryl nodded, gusto ko ang buong Dixon pamilya na mawala, ano ang sinasabi mo? Si Kailan ay nagtagumpay sa kanyang malubhang tono, ang aking mga kalalakihan ay nag-aaral. Ang lahat ng aming magagamit na mga tao ay naroroon dito at mayroon kaming 178 lalaki na may kabuuan kaya kami ay nasa pagkawala sa mga numero at hindi kami magkakaroon ng maraming pagkakataon na manalo kung harapin namin. Ang mga ito, magiging matigas na panalo kahit na manalo tayo, hindi ito magiging katumbas ng. Si Kailan ay nakapause sa isang sandali at nagpatuloy, pagkatapos, naisip ko ang isang plano. Ano ito? Nagtanong si Daryl. Si Kailan ay nakangiti, nalaman ko ang isang bagay tungkol sa mga Stephon ni Timothy Dixon. Ang Zephyr at Levin Dixon ay tulad ng pag-inom at bolta na Dixon na gusto ng pagsusugal. Nagawa ko na ang mga kaayusan ayon sa kanilang mga interes upang dalhin sila pababa. Sinabi ni Kailan, ang iba pang mga Dixons ay hindi magiging isang problema hanggat nakakuha tayo ng 4 na ito. Hindi ka panipaniwala ideya. Daryl nodded at patted balikat ni Kailan, ipapaalam ko sa iyo na hawakan ito. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga Stephon ng Timothy Dixon ay dapat na makunan ng buhay. Tulad ng para sa iba pang mga Dixons, alisin ang bawat isa sa kanila. Ang 4 na iyon ay may 5 litong Panginoon.
Magagawa nilang magamit, ang pagpatay sa kanila ay magiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Sa halip ay itatago ni Daryl ang kanilang sarili. Ang kaelan ay nodded na may pagkasabik, huwag mag-alala, Master ng Hall. Tinitiyak ko sa iyo na makumpleto ko ang misyon na ito. Daryl nodded at itataas ang isang baso, siya ay tumawa at nagsabi, mahusay, yan ay mahusay. Cheers, aking mga kapatid. Nais ko ang lahat ng iyong tagumpay. Ang tagumpay ay atin. Ang lahat ng mga lalaki ay tumayo at itinaas ang kanilang baso ng sabay-sabay, ang kanilang mga tinig ay napalaki at natapos nila ang salamin sa isang shot. Sila ay umiinom at may hawak bago ang pulong ay umabot sa pagtatapos nito.